Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So in this video, ituturo po natin paano ba ang tamang pag-fill up ng biodata. So ito po ay para sa mga mag-a-apply po na mga trabahante. So napaka-importante na tama ang ating pag-fill up ng biodata para dahil makakatulong ito para mas mabilis tayong matanggap sa ating trabaho. So simulan natin. So halimbawa dito sa ating example, halimbawa mag-a-apply tayo ng bilang sales associate sa isang mall. So, position desired, dito mo isusulat kung saan mo kung anong posisyon ang gusto mong applyan. So, halimbawa nga, example nga po natin, mag-a-apply tayo bilang sales associate. So, kung mag-a-apply ka bilang cashier, so cashier ang isusulat mo sa position desired. So, yung date, dapat yung pizza kung kailan mo ito ginawa or pwede din na kung kailan mo ito ipapasa sa iyong pag-a-applyan. So, sa given name, ang given name, ito po ang iyong pangalan. So, halimbawa, ang pangalan natin ay, let's have an example of Juan. Tapos, ang surname, ito po ang apelyido. So, Juan de la Cruz. Tapos, dito naman sa gilid ay ang MI. Ito yung middle initial. Ito ang apelyido ng iyong mama pagkadalaga. Kung ikaw ay babae na hindi ikinasal. Pero kung babae ka na kasal, tapos ang dala mo ngayon ay apelyido ng iyong asawa, ng iyong mister, so yung middle initial mo dito ay yung apelyido mo pagkadalaga. Pero initial lang ha. So halimbawa, Garcia, so G lang ang isulat. Tapos lagyan ng tuldok. Tapos, dito sunod, present address. Ang present address, ito ang iyong kasalukuyang tinitirhan. So, halimbawa, yung kasalukuyan natin tinitirhan ay, for example, San Isidro. Isulat ng kumpleto ang inyong buong address. San Isidro, Manila. For example lang po yung address natin. So, yung telephone number, kung wala ka, so lagyan mo yan ng NA. Ibig sabihin, not applicable. Sa permanent address naman, ito ang iyong permanenteng tirahan. Halimbawa, ikaw ay taga-probinsya. So, kung wala kang permanent address, kung yung present at permanent mo ay parehas lang, so parehas lang ang isulat mo. So, halimbawa, ikaw ay nasa Manila ka, mag-a-apply ng trabaho, pero nasa iyong probinsya mo, ang iyong permanent address ay halimbawa, General Trias, Cavite. So, isulat mo ang iyong permanenteng tahanan. So, kung wala ka rin telephone number sa iyong permanenteng tahanan, lagyan lamang po yan ng NA or not applicable. So, dito, citizenship. So, ang ibig sabihin ng citizenship, kung ano ang iyong nationality. So, kadalasan sa atin tayo ay Filipino. So, kung ikaw ay halimbawa, half American, half Filipino, so isulat mo dyan, PhilAm. So, ayan. Date of birth, so ito ang pizza ng iyong kapanganakan. So, pwede mo dyan isulat ng buo, halimbawa, January 20, so 20, 1994. So, pwede rin na 01, tapos slash 20, 1994. So, ang place of birth, ito kung saan ka ipinanganak. Lugar kung saan ka ipinanganak. Okay? Tapos, ang religion mo ay, kung Roman Catholic, isulat mo ang Roman Catholic. Kung born again Christian, isulat mo dyan. Ang age, syempre, ang iyong edad. So, halimbawa, ikaw ay 28. So, tapos, yung sex, ito po ang, kung ikaw ay babae or lalaki. So, kung babae, isulat ang female, kung lalaki naman ay male. So, dahil si Juan ay male, kaya male ang isulat natin. Civil status, ito ay kung ikaw ay kasal, single, or byuda. So, kung byuda or byudo, ang isulat ay widow. Kung single, kung hindi pa kasal, isulat single. Yung mga nagli-live-in, yung hindi kasal na nagli-live-in, single pa rin ang iyong status. So, isusulat mo lang ang married kung ikaw ay talagang kasal sa pare, sa huwes. So, isulat mo dyan
married. Pero kung live-in lang, so single. Sa mga wala ring asawa, single din. So sa height, yung iyong kung gaano ka kataas. So ayan, 5'3" ang iyong height. So sa weight naman, ito ang iyong timbang. So halimbawa, yung timbang ni Juan ay 59 kilograms. So isulat dyan, 59 kilograms. Susunod natin dito, name of spouse. So ito ang kumpletong pangalan ng iyong asawa. So kung single ka dito, so wala kang asawa. Kung married ang inilagay mo dito, so isulat mo dito ang pangalan ng iyong Mr. or ng iyong Mrs. Kung widowed, halimbawa namatay na ang iyong asawa, so isulat mo pa rin ang kanyang pangalan. Tapos sa occupation naman, kung ano ang trabaho ng iyong asawa. So halimbawa ang asawa ni Juan ay housewife, so pwede lang yan dyan ilagay housekeeping. Kung patay na po ang asawa, so sa occupation pwedeng lagyan ng deceased. Okay, so ang spelling po ng deceased ay ganito. D-E-C-E-A-S-E-D. Ayan. Halimbawa lang yan ha, kung patay na po ang asawa. Pero kung buhay pa po ang asawa, lagyan sa occupation kung ano ang kanyang trabaho. Dito sa number of children, ito kung ilan ang anak. So halimbawa si Juan ay mayroong 4 na anak. So ilagay lang dyan ang 4. Tapos list of their ages. So isulat lang dyan. Halimbawa ang anak ni Juan ay 15 years old, 12, 9, tapos 4. So, ganyan lang ang pagkasulat. So, pwedeng mag-umpisa sa panganay hanggang sa bunso. Pwede rin mag-umpisa sa bunso hanggang sa panganay. Dito na tayo sa name of father. So, ang tinutukoy dito ay ang pangalan ng iyong papa. Ikaw na aplikante. So, isulat lamang dyan ang buong pangalan ng iyong papa. Dito naman sa name of mother, buong pangalan din ng iyong mama. So, sa occupation, dito, trabaho ito ng iyong papa. So, kung halimbawa, ang iyong papa ay farmer, so isulat dyan, farming. Tapos, ang address kung saan nakatira ang iyong papa, dito isulat. Sa name of mother, tapos dito occupation, lagyan din ang trabaho ng iyong mama. Halimbawa, ang iyong mama ay vendor. Tapos, ang address kung saan nakatira ang iyong mama. Tapos, dito na sa languages or dialects. So, ito ang mga lingwahe na kaya mong isulat at kaya mo ring anong tawag dyan? Kaya mo ring speak or kaya mo ring magsalita ng lingwahe na yan. So, halimbawa, marunong kang mag-Tagalog. So, Filipino ang isulat kung Tagalog. Pwede rin na Tagalog lang ang isulat. Tapos, halimbawa, marunong ka rin mag-Bisaya. Tapos, halimbawa, marunong ka rin mag-English. So, isulat lahat dyan ng lingwahe na marunong ka. Tapos, dito, person to be notified in case of emergency. Ito ang tao na maaaring makontak sa panahon ng mayroong emergency sa'yo. So, pwede mong isulat dyan kahit na sino. Basta mayroon kang contact number nila kasi kailangan mong lagyan dito ng kanilang contact number para makontak sila sakaling magka-emergency sa'yo. Isulat din dito ang address kung saan siya nakatira. So, pwede kahit na pinsan, kahit na parents, or yung mama at papa mo, as long as maroon kang number nila. Pwede kapatid, ganun, pwede asawa. Tapos, dito na tayo sa education. So, sa education, mag-uumpisa dito so depende ha, iba't iba ang format ng BioData. So, depende. So, dito, meron dito elementary, tapos, name of school and address. So, kung pangalan, kung saan ka nag-elementarya. Halimbawa, San Jose Elementary School. Isulat mo dyan, San Jose Elementary School. Kung masyadong mahaba ang pangalan ng iyong paaralan, huwag nang lagyan ng elementary school. Understood na yan dahil meron naman ditong elementary. So, degree received. So, kung graduate ka ng elementarya, isulat mo graduate. Kung hindi ka graduate, isulat mo undergraduate. Tapos, hanggang saan lang yung natapos mo. Tapos, dito naman, mayroong year graduated. So, kung nag-graduate ka, so, halimbawa, ilagay natin 2016.
So, ayan. Kung undergraduate ang sinulat mo dito, so wala kang isusulat sa year graduated. So, sa high school naman, so isulat mo rin kung saan paaralan ka nag-high school. Tapos, kung graduate ka, isulat undergraduate. So, halimbawa, si Juan ay undergraduate para magkaroon kayo ng example sa undergraduate. Kung halimbawa, hindi siya nakatapos ng high school. So, undergraduate ang isulat. Pero dapat isulat dito hindi ko na sinulatan yan. Pero dapat nakasulat dito kung saan paaralan ka nag-aral. So, year graduated, so wala na yan dahil undergraduate naman, hindi nakapagtapos si Juan ng high school. So, vocational. So, halimbawa, meron kang vocational courses, so isulat mo rin ang paaralan, kadalasan TESDA, di ba? So, isulat ang kompletong branch kung saan TESDA ka nag-vocational. Tapos, degree received, kung ano yung na-receive mo sa vocational. Tapos, year graduated. So, sa college naman, dito ang pangalan ng paaralan ng university. Dito ang degree received, kung graduate ka ng college, or undergraduate. So, parehas lang. Dito naman sa special skills. So, ang special skills na iyong isusulat, mas mabuti na related sa trabaho na pag-a-applyan mo. So, halimbawa, si Juan ay mag-a-apply bilang sales associate. So, pwedeng isulat ni Juan dito sa special skills na able to communicate to customers or good in communication, good in sales talk, mga ganon. Pwede rin kahit Tagalog, basta kailangan ay klaro ang iyong pagkakasulat. So, pwedeng good in communication. Pwede rin isulat ni Juan na marunong siyang gumamit ng cash register at POS machine dahil baka sakaling matanggap siya doon, baka sakaling kung hindi siya matanggap sa sales associate, baka makatanggap siya bilang cashier doon sa mall. So, lahat ng skills na palagay mo related sa trabaho na pag-a-applyan mo, dapat ay isulat mo. Tapos, dito na tayo sa employment history. Sa employment history, so ito ang trabaho na iyong mga work experience mo, mga trabaho mo dati. So, begin with your current job moving forward. So, dapat mag-umpisa ka sa pinaka-latest mo na trabaho. So, halimbawa, ngayon nagtatrabaho ka pa sa isang kumpanya. So, isulat mo dito ang name and company, tapos ang address ng kumpanya, tapos dito sa occupation, kung anong trabaho mo sa kumpanya na yon. Halimbawa, production worker, ganoon, kung anong trabaho mo sa company na yon. From, so kung nagtatrabaho ka pa hanggang ngayon, so isulat mo dito from, isulat mo ang, halimbawa, nag-umpisa ka sa 2021 to present. Kung ikaw ay nagtatrabaho pa hanggang ngayon sa kumpanya na yon, ang isulat mo ay present. Tapos earnings, so pwedeng sulatan, pwede na rin hindi. So, kung gusto mong sulatan, isulat mo, kadalasan ito ay monthly, ang iyong buwanang kita. Pwede rin ang kinsinas. So, halimbawa, 10,000. So, depende sa iyo kung ano yung isulat mo dyan. Tapos, dapat mag-umpisa sa iyong pinaka-latest na trabaho. So, dapat kung marami ka pang experience dati, dapat ang kasunod dito na trabaho mo sa number 2, dapat yan ay pababa. Halimbawa, pababa dapat ang year. So, halimbawa, naging cashier ka rin sa 2000, let's say 2017 hanggang 2020. Oh, diba? So, dapat from current hanggang sa pinaka matagal mong naging work experience. Okay? Klaro po ba? So, susunod, meron dito character references. So, sa character references, so dapat ay not related to you. Ibig sabihin, dapat ay hindi mo kaano-ano ang ilalagay mo dito sa mga character references. Pwede na, halimbawa, si Juan ay may kakilala sa mall na supervisor. So, pwede niyang ilagay ang pangalan dito, tapos ang trabaho at ang address. As long as kailangan hindi related sa iyo, hindi mo kaano-ano. Halimbawa, may pinsan ka na gusto mong isulat dahil siya ay nakapagtapos ng college, tapos gusto mo lang na siya yung character reference mo.
Hindi po pwede ang pinsan, okay? Dapat hindi mo kano-ano. So, susunod na tayo. So, pwede lang hindi punuin itong character references as long as meron kang naisulat. Isa o dalawa, okay na yun. So, dito na yung residence certificate number, pwede lang tong wala dahil mamaya na to kung kakailanganin nila, kung ilalagay nila sa requirements. Ang SS number, kung meron ka ng SSS, susulat mo dito ang SSS number. Makikita ito sa iyong E1 na form. Dito naman sa passport number, kung meron kang passport, isulat din. Tapos, isulat dito ang TIN or yung iyong BIR or TIN ID. Nasa TIN card mo yan makikita or nasa iyong TIN ID makikita mo to. So, tapos, kung meron nga passport, sulatan dito issued at kung kailan mo natanggap ang iyong passport. Tapos, NBI clearance, kung meron ka rin NBI clearance. So, kung wala, pwede nang paglagyan ng mga to. Mamaya na yan kapag nare-require nila. So, dito sa NBI clearance, okay, kung meron, lagyan. Kung wala, okay din. So, pinaka-importante, huwag kalimutan dito ang signature of applicant. Okay? Perma lang. Huwag nang lagyan ng printed name. So, perma lang diretso. So, ganyan lang siya kasimple mag-fill up ng biodata. Ang pinaka-importante lang naman sa biodata ay tama at kompleto ang iyong mga importanteng detalye dito. Ito lahat ng ito, napaka-importante nito. Tapos, kailangan ay maalala mo kung ano ang mga isinusulat mo dito para sakaling pagdating ng interview ay alam mo kung ano yung isasagot mo. Halimbawa, sa pagdating ng interview, magtatanong sila ng iyong mga work experience. So, dapat kung ano yung sagot mo dito sa iyong biodata ay magtutugma sa isasagot mo sa kanila. Kasi kadalasan, kapag nag-interview sila, hawak-hawak nila ang iyong biodata at ginagawa nilang basihan. So sana ay nakatulong po sa inyo ang video na to. Thank you for watching this video. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future.